Ang lahi ni Adan. Sa isang payapang nayon-tabing ilog, may mga matatanda na pinaniniwalaan na ang kanilang lahi ay nag-ugat mula sa sinaunang Adan. Matagal nang naniniwala sila na ang bawat henerasyon ay may dala-dalang misyon, katulad ni Seth, Enos, Mahalalel, hanggang kay Noe, na nabanggit sa Genesis 5 na nagbigay diin sa tuloy-tuloy na paghahanap ng Diyos sa tao. Isa, binhi ng pag-asa, si Malaya, isang batang dalaga, ay ipinanganak sa angkan ni Noe. Araw-araw, sinabi sa kanya ng kanyang lolo ang mga kwento ng kanilang ninuno, kung paano si Adan at Eva ay lumisan sa Eden, nagkaanak, at nabuhay ng higit sa 900 taon. Sa bawat paalitang aral, inihahanda ang puso niya sa isang pambihirang pangako. 2. Tawag mula sa ilalim ng mundo. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa ilaw ng buwan, nakarinig siya ng boses, ang lahi mo'y may tungkuling alagaan ang sangkatauhan at kalikasan. Dinala siya sa isang kawayan na tila buhay, nagkalat ang mga ugat nito na humihingal habang naglalaro sa lupa. Naramdaman ni Malaya ang pagsigaw ng tanong sa inaasam ng mundo, ano ang itatama mo sa mga pagkukulang ng lahi? 3. Ang pagtuklas. Naglakbay si Malaya patungo sa kagubatan, dala ang mga kwento ng matanda. Nakita niya ang dugong sumibol sa halaman, ang mga hinala ng insektong naiipit sa balot ng plastik, ang mga naiangat na basurang sinisira ang buhay sa lupa't ilog. Sa puso niya, natanong niya ang larawan ng nagsisikhay na Adan, nilikha ayon sa larawan ng Diyos, binigyan ng tungkulin upang mag-alaga. 4. Pagbubulay. Lumapit siya sa mga matatandang taga-baryo at pinag-alay nila ang kanilang damdamin at tulong. Hinalap nila ang basura, itinatago ito sa tamang lalagyan. Nagtanim ang mga kabataan ng puno at saluyot. Nagsimula ang pag-igting ng pagbabago, sa simpleng paraan, muling nabigyan ng buhay ang paligid. 5. Pagpapatuloy ng lahi. Isang dekada ang lumipas, sa gitna ng muling naging malusog na lupa, nagtayo si Malaya ng maliit na sentro ng edukasyon, ang lahi ni Adan, kung saan itinuturo sa kabataan ang pangangalaga sa kalikasan, wastong pamumuhay, at bayanihan. Dito, hinahasa ang isip, puso at diwa, tulad ng unang lahi na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang kumalinga, magtanim, at magmahal. Ang lahi ni Adan, ay paalala, hindi lamang binhi ng dugo ang mahalaga, kung hindi ang binhing itinanim sa puso, pinagyayaman at inaalagaan para sa kinabukasan. Tulad ng lahi mula sa Adan hanggang kay Noe, bawat henerasyon ay may dalang tungkulin, ang magsilbing ilaw at buhay sa mundong pinamumugaran nila.